Marami sa mga kapatid nating Katoliko ang nagpuyat sa pag-aabang sa resulta ng unang botohan sa Papal Conclave. Ang ilan sa ating mga kababayan dumayo pa mismo sa Europa para masaksihan ito mula sa Vatican. Balikan natin ang makasaysayang kaganapan na yan sa Express Report ni Cheryl Cosim. Nandito ako ngayon sa loob ng St. Peter's Square. Nasa likod ko ang St. Peter's Basilica. At sa kasalukuyan, dumadami na ang mga tao, ang mga turista. At kasama ko ngayon sina John Paul, nakilala ko sina John Paul at si Lani Manalang. They've been here for more than a decade. Nagbantay din sila noong panahon ni Pope Francis. Ngayon, mas iba sa ating mga Pilipino yung pagbabantay siguro, no? Dahil nangunguna ang pangalan, isa sa mga nangungunang pangalan ay si Cardinal Tagle. Masaya sa ating mga Pilipino kasi kahit nung una pa kay Pope Francis, kalaban na niya sa sa pagka-pope. Kaya lang hindi pa niya talaga panahon. Hindi pa siya inog, sabi nga sa puno. Iyon. Sa tingin mo this time may hinog na kardinal na Pinoy na pwedeng maging susunod na Santo Papa? Yung naririnig ko is parang nag-usap sila ni Pope Francis. Tinawagan. Yun yung ko. Baka siya ang susunod. Malakas yung usap-usapan. Pinapatay pala ang signal, lalo na ngayon kasi crucial na. Magti 3:45 na, ito yung time na inaasahan na papasok na yung mga cardinal electors po natin sa loob ng Sistine Chapel para bumoto. So, para makasiguro na walang lalabas, ayun, sabi, pinapatay daw. At alas 9 na po ng gabi dito sa Vatican at dahil nga itim na po yung sa usok na lumabas, nag-uwian na yung mga tao. And of course, we're all hoping and waiting na Pilipino ang magiging bagong Santo Papa. But then again, kung ano man ang ay magpapasalamat tayo kung sino man cardinal or cardinal electors ang mapipili. Yan po ang Express Report ni Cheryl Cosim mula sa Vatican. Abangan ang special coverage ng Frontline Express sa ikalawang botohan ng mga kardinal para sa bagong Santo Papa mamayang alas 4:30 dito sa TV5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.